na walang Duterte ang deserve pang manungkulan sa kahit na anong posisyon. Bakit? Ang punto na nila dito, babatikos na sila, hindi na lang sila maglilingkod. Ayan, kung ano ang batas at kung ano ang nararapat na makakabuti sa taong bayan, yun ang susundin ko. Wala akong pakialam kung ama kita. Kasi kung ang pagbabasihan natin ay magulang kita, kapatid kita, kamag-anak kita, tapos babaliin ko ang batas, walang kwenta ang posisyon. Kung gagawin mo, nababaguhin mo ito o tatanawin mo na utang na loob yun sa ama mo. Hindi naglalaban nila para babagsakin ng administrasyon, pababain si President at paupuin yung kanilang santo. Daw mga kongresista or yung 19th Congress ngayon, sumusunod na daw doon sa makabayan lang. Pero tama nga yung sinabi mo kanina na may sarili talagang desisyon ang mga kongresista. Kung naman pagdating naman dyan na tayo ay sumusunod sa mga, sa mga makakaliwang grupo, malabong mangyari yun dahil ang nakikita NPA ko, na daw. ang nakikita ko, sila ang nag-adapt dun sa ginagawa na sinasabi nilang NPA at mga activist. Tingnan mo yung mga ginagawa nilang pagrarally, propaganda, black propaganda o paninira, pang-aatake, at saka yung pang-i-encourage ng tao, pagbubulag ng tao. Yung mga gawain ng mga tunay na NPA, yun ang ginagawa nila ngayon. Kaya hindi ko masasabi na ako o mga loyalist ay gumagaya o nadadala na ng mga activist o ng mga NPA. Dahil kung titingnan at pagbabasihan sa ginagawang rally at paninira at pagpapakalat ng mga maling impormasyon, considering na sila ang inadapt ang ginagawa at ang layunin ng isang tunay na NPA na against the government. Against sila sa government. Saan natin pwedeng isipin kung ano yung pinaglalaban nila? Di ba? Yung ipinaglalaban nila, pabagsakin ang gobyerno, hindi para sa taong bayan. So considering na sila ang sumunod o inadapt nila yung layunin ng isang tunay na NPA. Dahil sila na, yung mga ipinaglalaban nila, ipinaglalaban nila mga makakaliwa. Wala nang sense, hindi na para sa taong bayan yung ipinaglalaban nila. Ang ipinaglalaban nila para pabagsakin ng administrasyon, pababain si President, at paupuin yung kanilang santo. Tapos ito, kasi parang nagsunuran daw ang mga kongresista kay Ferdinand Marcos, the third Alexander, kay Sandro. Siya yung number 1 doon, nakasulat na pumirma sa laban sa impeachment. So ano masasabi mo? Nagsunuran daw yung mga kongresista. Isang katangahan yun. Isang katangahan yun na sumunod. Siyempre, susunod yun. Kung sila ang nauna, di si Sandro ang sumunod. Siyempre, kung sino unang pumirma doon, yung pumirma doon, susunod. Alam nga naman, puro 1 sila. Katangahan yun. Yung sumunod. Siyempre, magsusunod-sunod yun na hindi naman pwedeng lahat sila nakapirma sa 1. Di siyempre, pag pumirma ka una, si Sandro 1, hindi susunod 2, 3, 4, 5, hindi susunod-sunod. Ay, totoo namang nagsunod-sunod. Pero hindi yung sasabihin kaya pumirma igawa ni Sandro Marcos. Hindi ganun yun. Hindi yun may kukonsider na talagang nagsunod-sunod nila. Makukonsider lang natin na talagang sunod-sunod kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o baba. Sunod-sunod talaga. Ang unang pumirma si Sandro, sumunod. Pero yung sumunod dahil pumirma lang si Sandro tapos peperma ako. Hindi ako peperma, ako DDS ako tapos pumirma si Sandro, peperma ako doon. Pero ito lang po lilinawin natin. Bigyan po natin ng kalinawan, lalo na po yung mga kababayan natin na questionable pa din kung bakit si Sandro Marcos talaga ang nag-perma na number 1 siya. No, kasi ang inaano nila, kumbaga, hindi daw nire-respeto ni Sandro Marcos bilang anak si PBBM, yung tatay niya na yun nga, yung panawagan niya na wag na i-impeach si Vice. Linawin ko yan Ano lang, tutulungan ko lang dito si Francis. Okay. Para sa usaping yan, ganito kasi yan. Sa isang kayong opinion. Yes. Ito, tama naman yung mga opinion nila yan. So, talakayin natin yung opinion na yan. Si Kong Sandro ay panganay na anak ni PBBM. Alam naman natin lahat yan. Ngunit, siya ay isang mambabatas na ngayon. Siya ay kongresista ng Ilocos. First representative, tama? Diba? First district. So, siya ay co-equal ng kanyang ama as far as their positions are concerned. So, meron siyang sariling pag-iisip. Halimbawa, nung tayong kabataan natin, di ba? May time ba na
sumuway din tayo sa ating mga magulang. Ikaw bro, tanungin kita. May time kahit isang beses, dalawang beses, tatlong beses, sumuway ka sa magulang mo. Oo naman. At yung pagsaway mo na yon, lumabas sa bandang huli, ikaw pa pala ang tama. Oh, ikaw, Ma'am Joy, tama. Ganun din. May times din na sinaway mo ang iyong magulang. Yes, pag alam mong mali. Oh, di ba? Pero nung bandang huli, tama ka. Ikaw, boss, Uncle J Vlog, Yole. na-try mo bang may sinaway ka sa iyong mga magulang, pero bandang huli, ikaw pala ang tama dahil sumaway ka? Wait lang, hindi man jog sinkin eh. Hindi pa magsisingin. May time ba na mayroong gusto magulang mo, hindi mo sinunod, pero nung hindi mo siya sinunod, it turns out, ikaw yung tama. Yeah, okay. Para sa akin, sa sitwasyon naman na ganyan, based on my opinion, at talagang ito naman yung totoo. Kasi pagdating sa posisyon sa gobyerno, walang magulang. Ang sinusunod Right. natin dyan, Yung- yung rules of law. Yes. Hindi pwede natin sabihin na magulang kita, susundin kita. Babaliin ko yung sinumpaan kong trabaho, babaliin ko yun. Magtataliwas yun sa sinumpaan ko na posisyon na magdesisyon para sa taong bayan. Kung ano ang batas at kung ano ang nararapat na makakabuti sa taong bayan, yun ang susundin ko. Wala akong pakialam kung Dahil yun ama ang kita. batas. Kasi kung ang pagbabasihan natin ay magulang kita, kapatid kita, kamag-anak kita, tapos babaliin ko ang batas, walang kwenta ang posisyon. Eksakto. Kung gagawin mo na babaguhin mo ito o tatanawin mo na utang na loob yun sa ama mo. Ibig sabihin, tumatanaw ka ng utang na loob. Katulad na lang, example, katulad na lang ng mga Duterte. Naglabas sila ng statement, nasa watchlist daw si PBBM. Kaya hindi niya sinabi, kakilala, kaibigan. Biases yun. Pangungunsinte ang tawag doon. Ngayon, kung may nakikitang mali ito si Sandro, hindi ka bastusan at hindi ka walang respeto, ang baliin niya yung gusto ng kanyang ama. Yun ay opinion lang at kagustuhan ng kanyang ama. Pero magkaiba sila ng posisyon. Hindi siya pwedeng magpasakop, lalo na kung ang sinusunod nito ay ang tamang batas para sa taong bayan. And for Mismo. the record, opinion lang yun ni PBBM na ayaw niya ma-impeach si Sara. Wala siyang ginawang order na wag niyong itutuloy yan. Dahil bilang co-equal niya ang Kongreso, kahit mismong ang ating Pangulo ay walang magagawa kung nais ng Kongreso i-push through itong impeachment trial. Pwede niya lang sabihin na opinion niya, marami pang ibang mga pwedeng gawin, hindi ko gusto ma-impeach yan. That's his opinion bilang isang tao, bilang naging dating kaibigan siguro ni VP Sara, we don't know kung ano. Pero it doesn't necessarily mean na nag-translate yon into something na order niya. Nag-order ba ang Pangulo na huwag ituloy? Wala siyang ganon. Tinanong lang siya na ano pa nga ang binitaw niya salita, di ba? Storm in a teacup. Ang ano niyan, ang paliwanag niyan, ibig sabihin niyan sa Tagalog, hindi naman masyadong malaga. O hindi malaga. Yun. Oo. So, Walang order. Oo. Di ba yung kaya nagpirma si Sandro hindi dahil sa desisyon niya, kundi dahil din sa sinasakupan niya sa Ilocos Norte. Alam naman natin yung Ilocos Norte, Marcos talaga. So, nag-base din si Mostly. Sandro doon sa sinasakupan Sasakupan niya. Kaya nagpirma din siya doon as number 1. Okay. Tama rin, di ba? So, ito po, after ng mapasa na nga po yung impeachment sa Congress, bali, kumbaga, naglabas si Paulo ba yun or Baste ng statement niya. Yung mabangis na hayop. Opo. So, ano naman po ang reaction nyo doon bilang Mabangis na po? hayop na Oo. Sugatan ng Para sa hayop, ating madlang ano nagiging people. mabangis? Ito para naman sa akin, may kukonsidera natin ito na isang pananakot, pagbabanta na naman. Bakit? Ang gusto niyang palabasin dito, na habang tinitira niyo sila, lalo silang mag-aalma, lalo silang magpupumiglas. Unang-una sa lahat, ako na ang nagsasabi na walang Duterte ang deserve pang manungkulan sa kahit na anong posisyon. Bakit? Imagine nyo habang sila ay tinutuligsa sa nakikita sa kanilang mali, lalo silang nagpupumiglas, lalo silang nanggagalaite. Ang focus nila, wala na sa taong bayan para paglingkuran sila. Ang focus nila kung paano nila isalba sa kahihiyan at sa mga kasalanan yung kanilang sarili. Play safe na ang ginagawa nila. Wala na yung focus nila dun sa layunin nila na tumulong sa nasasakupan nila. Ang purpose na ng kanilang posisyon at pagtakbo at pagkuha ng posisyon para pagtakpan yung mga nakikitang katarantaduhan na ginagawa nila. Ibig sabihin, yung sinasabi na habang sinusugatan, ibig sabihin noon, lalo silang mag-iingay at lalo silang babatikos.
Ang punto na nila dito, babatikos na sila, hindi na lang sila maglilingkod. Yun, oh, galing.